Sa vlog na ito, tayo ay dumayo sa kanilang terminal sa Earnshaw Street sa 𝗏𝗏, Manila para sa Maiden trip na kanilang pinakabagong add-on sa kanilang fleet. At makalipas nga lang ang ilang oras ay dumating na rin ang bus na ating sasakyan. At sasakyan nga natin ito mula Manila hanggang Tuguegarao. Tara, at i-check natin yung loob. At ayan nga pala si 𝗥𝗶𝗱𝗲, ang bus enthusiast mula San Mateo, Isabela na makakasama natin sa buong biyahe. Masasabi ko naman na maganda yung pagkakagawa ng interior ng 𝗏𝗶𝗃 ni Florida. And even yung mga upuan ay magandang tignan. Pero ang tanong, komportable nga ba itong sakyan sa loob ng 12 oras na biyahe? At dito naman ay nagkaroon ng konting briefing sa pag-operate ng mga buttons sa cockpit ni 𝗏𝗃. Kasi magbubukas yung ATS. Pag nagbukas yung ATS, papalamigin lang yung makina. I-inform nyo lang siya ng season. At ito naman si 𝗙𝗶𝗶𝗲𝗏, ang bus enthusiast na nakabase sa Manila. I-double check nyo na lang din yung performance. Sabihin nyo kung anong ginagawa. At dito ay nagkaroon tayo ng chance na ma-meet si Sir June Florida, ang may-ari mismo ng 𝗥𝗶𝗱𝗲 Florida Bus Company. At 8:15 na nung umalis kami ng terminal sa 𝗏𝗏, Manila. Sila. So ayun guys, sa mga oras na ito ay nasa Skyway na kami. So please watch the rest ng video para sa 𝗏𝗃 experience. Magbasa at mag-charge.
Dito nga sa part na ito na Expressway ay medyo natagalan kami ng konti lang naman since cash ang way ng pagbabayad sa toll fee dahil wala pang naikakakabit na RFID since Maiden trip nga ito. Ma'am, ito po. At bagong labas pa nga lang ang unit. Cash na lang po. May resibo naman dito. Sabay natin. Baka. 8 meter, diba? Unless na po na siya. Ay, hindi. Dito nga pala sila nagpapakabit ng RFID sticker para maging smooth ang pagdaan namin sa bawat toll gate sa Expressway. Makalipas nga lang ilang minuto ay nakabitan na rin ang bus ng RFID at agad rin kaming umalis pagkatapos nito. Mga around 10:45 na nga kami nang makarating kami sa Pura terminal nila sa Pura Tarlac. May dalawa nga lang pala na bus stop ang GV Florida. Isa dito sa Pura Tarlac at isa din sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Wala na nga tayo naging video sa exterior nung nasa Pura Tarlac tayo kasi sinulit na rin namin ni Silo na kumain.
At dayun nga, dahil mahaba-haba pa ang biyahe, kailangang busog ang sikmura. Sabat lang. Sabat lang. Biya din bili ako dyan. Hindi naman mo tayo. A few moments later. nung nakababang tayo ng sentro ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. At buti na lang at wala tayong masyadong na-encounter na traffic along the way. At meron rin palang bus enthusiast na nag-abang sa Bambang para sumakay kay H12. Ayun po siya nakatayo. At ayan nga pala si DMV Bus Galleria, ang bus enthusiast na nakabase rin sa Bambang. Lumipat nga pala ako sa likuran para masubukan kung ano nga ba ang feeling ng nasa likod.
Since maingay yung makina kapag nasa labas at kung anong feeling ng suspension ng nasa likod na upuan. Pero I could say na kahit nasa likod ka pala ay hindi gaanong rinig yung makina. At hindi rin naman gaanon katagtag kahit nasa likuran ka. So by 3:18 AM at nakarating na rin tayo sa second bus stop nila, which is sa Bagabag. Sa mga regular and executive deluxe, I think, ni GB Florida, yung may dalawang stopover. Hindi rin kami nagtagal sa bus stop ni GVF at dito na rin pala bumaba ang bus enthusiast na si DMV Bus Galleria. At ayan, ang kuha niya mula sa labas. Naantay siya. So medyo may sikat na ng araw nung nakarating tayo sa Cabanatuan, Isabela. Sa Cabanatuan nga pala kami dumaan dahil wala ata na pick up na pasahero na bababa ng Alicia. Hindi pa ba ako lumagpas? Ay, Kawayan pa lang, ma'am. 7-Eleven pala sa mga. Pagpas na po. Ay, doon na isa. Malayo na. Yan nagsabi lang kayo tayo, ma'am. Ah, sige lang po. Pasikat na nga rin yung araw nang madaan kami sa bayan ng Reyna Mercedes.
By 6:15 AM nang makarating kami sa Ilagan Central Terminal sa Ilagan City, Isabela. Pagkatapos nga lang ng bus na magbaba ng pasahero sa Ilagan ay agad na rin itong umalis. Parehas na. Para po. Makalipas nga lang ang 12 hours na biyahe ay narating na rin natin ang Tuguegarao City. Pagsaksikitan dyan, agim ni Istongin ni Onso. Grabe no? Lugan na ka ng Boss Hari. Tatahan na nakaswerdo. Uwi ng lugan ni Boss Hari. Samantala doon ni Pastor. Kita ko ano libre, awan Tijuana. Hindi ko mo na nakaswerdo. Baka na naman ka naman ka. Kikita dyan yan ni Yanis. Long, hindi mo turang yun. Diyan, penggeng. Kikita dyan ni Yunis. Mga nagala na katulog. Quick review guys sa H12 experience ko kay GBF. Well, sakto lang yung fare and dun sa comfort, yes, I could say sakto yung binigay niyang comfort sa akin ng H12 sa whole ride natin. And I can say na kaya kong siyang i-recommend sa mga long haul trips. Pero, para sa mga may budget at gusto nyo ng mas komportableng biyahe, well, pwede naman kayo mag-upgrade into SDL, which is a 2x1 seats ni GBF. So, ayun na lang for now. Kita-kits na lang ulit sa susunod na biyahe.